Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang topic natin ay ang first fruits at ang Bible verse naman natin ay mula sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Sinasabi sa Bible verse na ito ay, "But now is Christ risen from the dead and became the first fruits of them that slept." Sobrang powerful ng verse na ito mga kapatid. Dito tinawag si Jesus na first fruits ng mga natulog o namatay. Ibig sabihin nito ay siya ang pinakauna na muling nabuhay mula sa kamatayan na hindi na muling namamatay. At ito ay hindi lang para sa kanya kundi para din sa ating mga mananampalataya niya. Ang salitang first fruit o sa Greek ay aparhe ay nangungulog ang unang bahagi ng ani o offering to God bilang pasasalamat at tiwala na may mas marami pang ani na darating. Kaya nang sinabi ni Paul na si Kristo ang first fruit ng mga namatay ay ibig sabihin nito ay siya ang pauna sa marami pang muling mabubuhay kasama na tayo, kanyang mga anak dito. Kalawa ay first fruits points to Christ's resurrection. Ito po ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ay ang ating pananampalataya mapupunta sa wala. Hagaya na sinasabi sa verse 14 ng 1 Corinthians, pero dahil siya ay muling nabuhay, tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Ito ay hindi lang basta istorya o simbolo. Ito ay isang historical, literal, at powerful na katotohanan. Jesus conquered the death, and His resurrection shows us na He is truly the Son of God. Kalawa ay first fruits guarantees our resurrections. Dahil siya ang first fruits, ibig sabihin nito, hindi siya ang huli. Kung tayo ay nakay Kristo na, tayo rin ay muli mabubuhay. Hindi natin future ang mabulok lang o mawala ng saysay. Hindi natin ending ang libingan, kundi ito ay simula. Ang future natin ay buhay na walang hanggan kasama siya. Glorified body na meron siya after ng resurrection ay yun din ang preview ng body na ibibigay sa atin balang araw. Hindi na sakitin, hindi na magkakasakit, hindi na mahina, kundi glorified, perfect, and eternal. Kitatlo ay first fruits makes our life meaningful. Dahil nagkaroon ng resurrection, may saysay ang bawat araw. Hindi po sayang ating pagod, ang sakripisyo, ang kabutihan ginagawa natin para sa ating Panginoon. Hindi ito nauuwi sa wala, because everything we do in the Lord is not in vain. Dahil minsan, parang makakadrain na. Pero kapag ito ay ating inaalala, ang muling pagkabuhay ni Kristo, ito ay nagpapaalala sa atin na worth it ang lahat ng ating ginagawa. At para na sa ating application ngayong araw ay unang-una, anchor all your hope in Christ's resurrection. Huwag tayong mag-hope lang sa sarili natin, sa achievements, o sa mga makabagay ng mundo. At i-anchor natin ang buong pag-asa natin sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi siya nabigo, kaya hindi rin tayo mabibigo. Kalawa, I believe that you are more than conquerors. Kung si Kristo nga ay na-overcome ang kamatayan, then tayo rin ay makaka-overcome ng kahit ano through Him. Hindi ibig sabihin na hindi tayo mahirapan, pero ito ay kada trial o kada pagsubok natin pagdadaanan ay may lalagpasan natin at may papanalo. Huwag nating hayaan na lang muna na lamang tayo ng takot, ng pagdududa at ng kahinaan dahil may muling pagkabuhay, may kapangyarihan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.